Bunsod ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa bansa, walang humpay ang pagresponde ng Philippine Coast Guard o PCG sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Tunghayan ang aking ulat para sa buong impormasyon. Nagpakalat ng grupo ang Philippine Coast Guard o PCG sa iba't ibang bahagi ng Luzon, bunsod ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. Kamakailan matapos bumuhos ang ulan sa Kalakhang, Maynila, nagsagawa naman ng libreng sakay sa mga kalsadang apektado nito. Sumunod naman na matinding pananalasa, iba't ibang rescue teams ang nagtungo sa bahagi ng Occidental Mindoro. Sa bahagi ng Kalapan, 40 residente ang inilikas sa barangay Kanubing. Habang sinaklolohan rin ang mga residenteng natrap sa Sitio Lagundian, bunsod ng apot bewang na baha. Bukod pa rito, nasalba rin ang 26 na individual mula sa 6 na pamilyang na-stranded sa Mamburao. At mayroong 25 residente mula sa Bulalakaw ang nailikas kung saan mayroong senior citizen at PWD na bahagi nito. Ayon naman sa PCG, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang sektor ng pamahalaan upang masigurado ang kaligtasan ng mga residente. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inanunsyo ng giant streaming platform na Netflix na kasalukuyan nang nakahanda ang Season 2 ng hit Korean zombie series na All of Us Are Dead. Matatandaang naging matagumpay ang Season 1 nito na rank 4 sa top 10 most popular TV non-English show sa Netflix noong January 2022. Samantala, balik Season 2 pa rin ang mga Season 1 cast na sina Park Ji-yoo, Yoon Chan-young, Choi In-yoo at Lomon. Sasamahan naman sila ng mga kilalang bagong cast members. Ang Season 2 ay sa ilalim ng direksyon ng Daily Dose of Sunshine director na si Lee Jae-kyu at Kim Nam-soo. Thailand launched airstrikes on Cambodia as the long-term border dispute escalated on Thursday. Serious gunfire and rocket fire exchanges between Thai and Cambodian soldiers that left at least 14 people dead, mostly civilians. According to Thai Defense Ministry, the cause for the clash was a mine explosion along the border on Wednesday that wounded 5 Thai soldiers and led Bangkok to withdraw its ambassador to Cambodia and expel Cambodia's envoy to Thailand. Plane crash kills 48 passengers and crew in Amur, Russia, with no survivors reported. The incident occurred due to extreme weather conditions, with rescuers finding the fuselage in flames and debris at the crash site. According to the Ministry of Emergency Situations, the AN-24 plane lost altitude and visibility while attempting to land. The Transport Prosecutor's Office revealed that the plane had attempted to land twice before losing contact with air traffic control. President Emmanuel Macron officially acknowledged Palestine as a state. Based on his announcement on X on Thursday, he will formalize the decision at the United Nations General Assembly in September. Additionally, he said this is in keeping with the historic commitment to lasting freedom in the Middle East. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PNP Chief Torre patuloy ang paghahanda sa boxing match nila ni Mayor Baste Duterte. Libo-libong magsasaka at mangingisda apektado ng habagat at bagyo. House Speaker Martin Romualdez nananawagan ng mas simpleng kasuotan sa SONA bilang pakiisa sa mga nasalanta. Babaeng agta nagsilang sa tabing daan sa gitna ng matinding bagyo. PCG rumesponde sa iba't ibang bahagi ng Luzon bunsod ng magkakasunod na bagyo. Korean zombie series All of Us Are Dead magkakaroon ng Season 2.
patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.